Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula sa August 11 to 17, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, ay baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy, katulad nito. Masculine energy na to. So, kung hindi man tao, energy na. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. So, as long as tama naman yung sitwasyon ng iba sa inyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Anyways, magsimula na tayo. So, may walking away tayo. Journey to to travel. Hindi naman, paano? Teka, lalaki to. Pamilyado. Single. Hindi naman sila, ito, ang dating sa akin, hindi to in a relationship. Baka, sabihin natin single dad to. Pwede. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may lalaki tayo dito, pwedeng 40, 59 years old. Single dad, o single literal, walang anak. Hindi, ano pa ba yung description ko dito? Sarili kong description. Kasi inisip ko kung kasal o hindi. So regardless kung kasal o hindi, basta mukhang may anak siya o pamilyado siya dito So pwedeng single dad. Kasi kung di siya single dad, itong pamilya dito, biological niya. Nanay niya, tatay, mga kapatid. Kasi mukhang aalis siya Magta-travel, pupunta nga siya dito. So again, pwedeng ito yung ex-wife niya at yung mga anak niya, pupuntahan nitong lalaki. O kung literal na single, walang anak, biological parents niya to, saka sibling, sa hometown, pwedeng ganun. Pupunta yung lalaki sa hometown niya, pwede rin namang vice versa. Sila yung dadalaw sa kanya. Pwede rin. Pwede rin naman itong bakasyon. May magbabakasyon sa kanya, nakapamilya niya, pwede rin. O siya yung magbabakasyon sa kapamilya niya. Meron tayo dito 8 of spades at 10 of diamonds. So, ano yan? Excuse me. Nako, baka masilaw yung iba sa inyo sa easy success
beware. Parang ano yung iba sa inyo sa week na to ay baka magkaroon ng matinding desire na magkapera sa fast way. Gambling o investment, kuno, basta ganyan. Beware. Pero kasi kung ganun ang maging case, mapansin nyo yung sarili nyo na nagmumukha kayong pera. Gusto nyo dumoble yung pera nyo agad-agad sa madaling paraan. Baka warning to. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang. Warning na baka yung pera nyo, imbis na lumago, mas scam. Pwedeng ganun. O, yun nga, pag tinaya mo sa gambling, akala mo nanalo ka. Pero ang ending, mukhang maluloko ka in a way na akala mo nga mananalo ka kasi ramdam mo sa sarili mo, parang ito yung lucky day ng iba sa inyo. Pero, ganun nananalo-nalo siya. Tapos kakataya niya, nawala din yung panalo. Natalo lahat. So, kung napansin ng iba sa inyo na, yun nga, nanalo na siya, di tigil na. Huwag na nilang bawiin yung pera na nawala kasi baka lalo pang matalo. Saka wag nang i-gamble pa ulit yung luck. Kung nanalo na, tama na. First try, nanalo, tama na. Kasi kung isi-second try mo pa yan, baka, mo yan, yung panalo, maubos, di ba? Kasi nga, hindi natin masasabi kung mananalo ka ba ulit o baka matalo. Parang may warning tayo Warning sa topic ng pera. Pwede rin tong may mag-o-offer sa iba sa inyo na big salary daw. Pero mukhang scam yung trabaho. OMG. Huwag patusin. Kung sakali nga na, yun nga, mag-apply sila ngayong week. Yung iba sa inyo, kakilala nyo, na malapit sa inyo, mag-apply. Tapos, too good to be true, yung benefits, yung salary, mangamba na sila. Baka nga maloko sila. Ma-victim sila ng human trafficking, etc. So, beware. Okay? Kasi, pangit ng combination Yung akala nila swerte, hindi pala. Lalo na yung magmamigrate pa. Sabi, work abroad daw. Malaki sahod. Tapos, OMG. Kalbaryo yung dadatnan nila doon sa ibang bansa. Pero ngayong week lang naman, hindi naman to forever. Basta ngayong week, kung sakali lang naman na may mag-offer nga ng something na too good to be true. Kung tungkol sa pera, investment, kuno, sa trabaho, nako, mag-ingat. Baka nga maskam. Ano pa ba? Sa traveling din. Actually, pwede rin to sa traveling. Yung hotel ko, no? Yung fee. Makakatipid ka raw. Ganun. May discount. Puno lang yun. Basta, may kinalaman sa traveling. Pwede rin. Doon may warning. Pera, traveling, career, business. Parang may problema tayo.
Ngayon, kuha pa nga tayo ng dalawa pa. So, again, mag-ingat ngayong week. August 11 to 17 lang naman. Yan lang yung period na to. Mag-ingat para sa sarili at para sa someone na alam nyo na maaaring mabiktima ng scam. Ano to? 3 of diamonds at 2 of diamonds. Ano to? Well, ang dating sa akin, mapapaaway yung nasa relasyon. Oh. At ang kaaway magulang siguro, in-law. In-laws. In-laws. O kapamilya ng karelasyon. Di ba yan? Ganun eh. Ano pa ba? Baka mapasok sa third party, syempre. Sinong magulang ang mag-tolerate sa ganyan? Diba? So again, basta usapang love life, mukhang against ang family, biological parents or sibling, ganyan. Dun sa nagugustuhan o karelasyon mismo. Ito last na. Queen of Diamonds. At Four of Spades. Four of Spades. Ay, hindi pala. Clubs pala to. Four of Clubs. Ano ba to? Parang kahit anong bunot ko, pangit sa topic ng relasyon. Ano ba to? Kanina pera, ngayon relasyon. Kasi may someone dito manloloko. Pero sa bagay, pwede naman dito relasyon. Basta may someone dito babae. Ay, yung problema dito. Kasi, siya prone sa lying, prone sa gossip. So, kung di man to literally ka-relasyon, edi kapitbahay. O someone na kakilala nyo. O malapit sa inyo. Basta babae. Maputi. Pwedeng nanay na nga to eh. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Para lang may idea kayo. Basta yung tao dito, babae, diba? Maputi, business-minded, may trabaho siguro, may anak, o mayaman, may pera, stable income, may anak o kasal, introvert, Mahalaga sa kanya ang independence,
Naubos na yung idea ko ah. Queen of Diamonds. O someone na mahilig gumala siguro. Mahilig magsaya o kinda flirty. Ganon. So, yun yung pwedeng description ng babae dito. So, pwedeng kayo mismo to. Ito yung person na dapat pag-ingatan ng sarili. Kasi, magiging prone siya sa lying eh. Lying or betray. Pero malaki ang chance na yung iba sa inyo ay pagtaksilan ng kaibigan nila mismo. Kaloko. So, kahit anong gawin ko, pangit yung tinakbo dito sa playing cards. Ano na yun, tatlong set na. Baka kako may good news naman. Kaya na, walang lumabas. Dito, baka may lumabas. Basahin ko na lang. Pero at least may warning kayo, di ba? Kaysa yung magugulat na lang kayo. Hindi nyo maiwasan. Nangyari na. Ito, yung masamang pwedeng mangyari, maiiwasan pa. Di ba? Kasi may awareness yung iba sa inyo. Dahil sa reading na to. So, sabi dito, simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Baka yun na yun, yung fake friend na babae. Mother healing. As your feelings toward your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. Have faith. Your prayers manifesting, remain positive and follow your guidance. So, declutter siguro yung fake na friends, toxic people in general. Ito naman, kasi kung nanay ang toxic dito, kasi may nabanggit yata ako, di ba, kanina, na kapamilya nila mismo yung magiging kaaway nila. Specifically, siguro nanay nila o kapatid na nanay na. So, kung ganun ang case, kung patatawarin yung someone na yon na nanay na, whether nanay nila mismo o kapatid nila na nanay na nakaaway nila o makakaaway nila, pag nagpatawad sila, ito, may desire sila na mamamanifest agad-agad at accurately daw. Ito naman sabi dito, mamamanifest nila ang kanilang mga dasal, maging positibo lang at sundan ng kanilang guidance. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.